Outside the Senate, outside the country. Anong outside? At the end of the day, ang pagpapalit o pagkakaroon o pananatili ng liderato sa Senado ay dumedepende sa kumpiyansa ng mas nakararaming miyembro ng Senado. Ang bawat miyembro may kanya-kanyang rason kung bakit at bakit hindi at ginagalang at tinatanggap po yun. Gaya ng sabi ko kanina, walang team ko, team mo, team niya. Team dapat naming lahat ay ang bansang Pilipinas. And I look forward to working to each and every member of Congress, whether majority or minority. Will you follow instructions? From who? Ang naghalal sa akin ay ang sambayan ng Pilipino, tulad ng lahat ng miyembro ng Senado, at hindi yata tama o makatarungan na mag-akusa sino man, imbento man, o column, o haka-haka, o social media, na susunod kung kanino man. Ang sinusunod namin, pangunahin, ang mas nakatataas na interes ng sambayan ng Pilipino, mas nakatataas na interes ng ating bansa, at pangalawa, ang aming mga konsensya kaugnay sa mga sasabihin naming pananalita o mga boto na ibibigay namin sa anumang issue. Sir, under your leadership po, Bigyan mo natin. Bigyan mo natin. Yes. Sir, paano po yung charter change? We will discuss it on the part of the majority, but you know my position. And I have no plans of changing my position. So, does that mean wala nang charter? Meron ba ngayon? Meron ba ngayon? Again, we will discuss it on the part of the majority. And I think I was one of the more vocal ones during that time. So I don't see any reason why there should be concerns about that. So, would you say charter is the end of the Senate? It's not for me to say. It's not for me to say because, again, I have my own position. We will discuss it, and I have no reason to change my position. Sir, kasi nag-resign na si Senator Angara, siya maganda sa committee. Pero pa silang plano to go to Visayas and Mindanao this... Pansamantalang hindi matutuloy yun. Nag-resign ba siya as also subcommittee chair or only finance chair? Okay. We will not hold any such hearings outside of Metro Manila or even inside the Senate. And we will formally make known our decision as a group and as a Senate with respect to this. Sir, what about pressures coming from the palace? I'm sorry? Pressures coming from the palace. How would you deal with it? I think today I voted against the tax measure, which was proposed by the DOF. So even before I was elected, and I don't see any reason why that should change. So it's an unfair even thought to say that at this point in time. What about on a personal level? If it would be involving the president? Malapit ako kay Pangulong Noynoy Aquino. Hindi kami nagkasundo sa maraming bagay dahil alam niya may trabaho ko bilang senador noong panahon yon. May trabaho din siya bilang Pangulo. Ganon din kay Pangulong Duterte mula nung mayor siya hanggang presidente. At sa totoo lang, ang pinakamalapit kong naging kaibigan ng presidente ay si Pangulong Aquino. Malayo kumpara sa sino mang naging Pangulo pagkatapos niya, bago niya o ngayon. At tingin ko may pruweba at ika nga, may pwede na akong pakita at patunayan na kahit na siya na yung pinakamalapit kong kaibigan, hindi niya ako na-influensyan sa mga pasakon ng mga panahon yon. At nandito kayo bilang saksi nun. Ang siseryoso naman ang tanong niya. Wala pang medyo masayang tanong na nakakatawa man lang na... Hindi na seryoso. Kasi mahaba naman yung panahon natin para mag-usap ng mga seryosong bagay. Okay, ayun, sir. Galing masyado. So, yung hindi masyadong seryoso, so, paano yung pagiging fashion? sir, mag-iikaw ka. Ano na? Mag-iikaw ka, Papa. Wala namang rule na nagsasabing bawal at hindi pwede. Trip-trip lang yan. Pero yung invited abroad din kasi, sir, diba? I honestly don't know. But my priority will be my job now as Senate President, not only for the country, not only for the institution, but also for my colleagues. Actually, hindi pa namin napag-uusapan kasi pati siya parang nagulat na sabi ko lang kanina mga bandang late morning na baka na kung pwede, umali-aligid ka na lang muna sa lugar at baka. So, hindi naman nalaman na you'll be the next. Tulad ng anumang eleksyon, hanggat hindi pa natatapos ang aktual na botohan at ikaw ay napoproklama, ika nga, hindi pa tapos ang anumang eleksyon. So nalaman ko, matapos kong sumumpa. Pero walang nahihit na
na pwede kang bumalik? Bawat oras naman may pag-asa. Ikaw naman, hindi lang ako, siguro kahit yung iba ngayon, bahagi ng pagkakaroon ng pag-asa yan. Subalit hanggat hindi natapos, hindi ako naniwala, bagaman nanampalataya ako. Sabi nila si Senator S. as Biri ay consensus builder. What would be your leadership style? As I said earlier, walang team ko, team niya, team namin, walang majority-minority, nag-iisa kaming Senado at yun ang pananaw ko. Ang tanging kulay na dapat dinadala namin, mga kulay ng bandila, at dapat gabayan kami sa anumang sasabihin namin ng bandilang nasa harap namin tuwing magsasalita at boboto kami sa plenaryo ng Senado. Pero sir, paano na po yung plano ng palitan si SB? Ulitin ko, question ng kumpiyansa to at hindi para sa akin sa panahong ito. Sabihin ko anong rason ng bawat isa may kanya-kanyang rason, at mas gusto kong pag-usapan kung anong mga marapat nating gawin at hindi ko anumang maaring sakit o pagkagulat o tampo ng ilan o ng iba, kaugnay ng bagay na yan. Matapos ang halalan, palagi kong sinasabi, tapos na dapat yon. Dapat umabante na tayo sa ngalan ng panilbihan ng sambayanan. At yun din naman ang sinabi ni Senate President Zubiri bago siya nagbitiw. Sir, under leadership, ano yung mga priority? Priority namin? Ano na? Priority measures that will be by the Senate. Actually, titingnan muna namin kung ano yung mga nakabinbin dahil 2 araw na lamang tayo. Wala kaming pwedeng simulan na matatapos namin bago kami mag-adjourn sa loob ng 2 araw. So, unahin namin yung mga ika nga ni Senate President Zubiri na itanim na pwede nang matapos ngayon. At maski siya, nung kami nag-usap, sabi niya, nais niyang i-prioritize yung procurement law na sila ang nag-shepherd, siya nag-shepherd, kaya pinakiusapan ko si Senator Angara na bagaman nagbitiw siya, ay kumaari, baby naman niya yun, na siya magpatuloy na mag-sponsor at magtapos. Sir, ang magiging plans, Chair, since coming na yung budget? I-elect naman yan sa plenaryo. Wala pa, mag-adjourn pa kami. Matagal pa yan. Sir, meron pa lang yung idea. Hindi pa coming yung budget. Hindi pa nga nasusumiti sa... Budget call na. Ang budget call is in February. So, February ang budget call. Submission ng budget supposedly is SONA. And I hope the budget will be submitted in time with the President's SONA so that we have enough time to go over it. Sir, hindi na nakahintay, 2 araw na lang, magbe-break na para hindi mo pwede Anong gusto mong sagot sa tanong na yan? kailangan na. Hindi question ng kailangan. Gaya ng sabi ko kanina, ang sino mang Senate President na nilbihan habang may kumpiyansa siya ng mayoriya ng mga miyembro. Pwede mangyari yan sa akin din. Mamaya, bukas, makalawa, wala namang pinipiling araw yon. Ang araw lang ang pinipili, araw ng sesyon. Hindi mo pwedeng gawin yan ng Sabado at Linggo. So walang parang solid na isang reason that bakit na kanya-kanya kayo ng baliwala. Kanya-kanya ng paniniwala at ulitin ko, huwag na nating ungkatin. Kung gusto mo ungkatin yung mga masasakit na mga nakaraan, manood ka na lang ng teleserye. At dito, mas nais kong pag-usapan ang mga susunod pa nating pwedeng hakbangin para mapagkaisahan at may sulong. Sir, kanina itinit ni Subiri yung pagiging independent ng pamamahala niya. Kayo po, mas magiging independent. Hahayaan ko ang magsalita para sa akin ang mga salita ko matapos ang araw na ito at anumang gawain at aksyon ko. Gagawin at hindi ko gagawin para magpatunay sa tinatanong mo imbis na buhatin ko ang sarili kong bangko. SP, may role po ba yung Malacanang sa nangyari ngayong araw? May kumausap ba sa grupo ninyo? Sa akin, wala. Sa katunayan, ayoko magsalita, pero siguro pa sa ibang bagay, pero sa bagay na ito, wala. Hindi ako ang kinausap. Were you the unanimous choice I'm sorry? were you the unanimous choice of your colleagues? Parang nilapitan ka, tapos you were saying na, walang ibang pwede, ikaw na lang. Ulitin ko, sa dulo, kung sino man ang may kumpiyansa ng 13, hindi na para sa akin na ikwento yung proseso sa puntong ito dahil gusto na namin umabante mula dito. At hindi pa para pag-usapan, diskusyonan, debatihan, at buhusan pa ika nga ng asin anumang sugat na nilikha nito, na ako'y humihingi ng paumanhin sa anumang sugat na maaaring na ilikha nito o may nasaktan kaugnay nito. Kaya ayoko magkomentaryo kaugnay sa bagay na yan. SP, yung PIDEA leaks investigation ni Senator Bato, anong mangyayari? Hindi ko na natapos yung hearing niya, so hindi ko alam kung anong
sinabi niya o kapasahan niya. Ang sinabi ko kay Senator Bato, nung ako'y nag-attend ng hearing, kung maalala nyo, ang motu proprio ay limitado sa kapag ka naka-recess ang Kongreso at pagkatapos mag-resume, usually nagpa-file na ng resolusyon. Ang issue naman ay hindi dun sa paksa. Ang issue ay sa procedure. Kaya pinayuhan ko siya, kung gusto mo pang ituloy ito, para wala nang magreklamo, kasi una may nagreklamo, maghain ka ng resolusyon kaugnay nito. Bakit? Kung isipin ninyo. Dahil kapag ka nag-hearing ka motu proprio, paano halimbawa, kung may hazing sa isang institusyon ng militar, higher education ako, motu proprio sa akin yan. Paano ko hindi pala yun ang pasya ng Committee on Rules na ako ang priority, ako ang unang komiteng didinig niyan? Hindi maaaring iiwan sa kada sa isang miyembro lamang ang pagpasya kung ano ang jurisdiction ng komite. Dapat pinagpapasya niyan yung simpleng aksyon na binabasa ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Yung I move that we refer blah 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 bill to the committee on. Actually, buong plenaryo nagdedesisyon na. Binibigyan tiwala ang pasya at rekomendasyon, ang motion ng Majority Leader. At hindi yun individual na pasya ng iisang miyembro lamang o sino mang chairman. So, hindi ko alam kung anong pasya ni Senator Bato, pero kung may mag-question, madali namang solusyonan yon. Maghahain lamang siya ng resolusyon. At tulad ng ibang resolusyon na wala namang kapigilan yon. Dahil nga, kung babaliktad naman ninyo, tingnan nyo yung rules ng Senado, inimbento ang motu proprio. Dati ang may motu proprio lamang ay Blue Ribbon Committee. Binigyan daan ang motu proprio dahil may mga pagkakataon na may nangyari habang naka-recess ang Senado. At kung Blue Ribbon lamang ang may jurisdiction, paano naman yung ibang komite na may importanteng dapat dinggin? Yun ang rason kung bakit inamyendahan yon. Pero by tradition and practice din, matapos mag-hearing, habang recess, nung nag-resume, ay naghahain na ng resolusyon. So, sir, paano yung kinontempt kanina doon sa Morales and Picoy sa araw? Pero yung unang, kasi sir, iba, pag kinontempt yun, i-detain dito, kayo pa rin yung pipirma sa Senate President sa... Actually, sa tagal ko sa Senado kasi hindi ko pa naranasang may makontempt. So isa siguro sa mga bagay yan, tulad na sinabi ko kanina kay Senate President Zubiri, hihingin ko ang gabay niya. Gayon din, naturuan ako dahil mas marami siyang alam kaugnay sa pwestong ito. Hindi ko masasagot dahil hindi ko pa alam ang bagay na yan. Dahil hindi ko pa nagawa yan sa tagal ko sa Kongreso. At hindi ako nagkaroon ng pagkakataon din na alamin kung may pirma nga ba o wala yung bagay na yan, ang pag-contempt. That will stay here. Pansamantala, bukas ko palang makikita yung mga kailangan kong pirmahan na nakabingbing mga papeles. Paumanin kung hindi ko pa kayang sagutin. Okay na. Okay na tayo. Pag-uusapan naman naming lahat. So, hindi rush to elect the chairman ng Finance Committee? Malamang magagawa namin yan sa loob ng 2 araw na ito at yung ilang pagpapalit pa. Pero kailangan lang muna mag-usap. Hindi ng lahat. Hindi lamang nung naunang sumabay at nagbigay ng kumpiyansa sa akin, pero ng lahat. Kasama pa nga sila Senator Coco at Senator Risa. So, Senator Bato, hindi naman siya nag-resign as chairman ng Republic Order? Hindi. Ano? Will he? There is no reason to remove him. Oy, ang mga duda, pinapapa.